Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi User 437, Lodi Anisa Deco, Lodi Joey Tabura, Lodi Lea Yestoge, Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Harold Gatitorena, Lodi Tripol, Lodi Chris Ribagorda, Lodi Kevin Alcantara, Lodi Jason Anaqui, Lodi Thomas Kabilugan. At ang pogi-pogi mo Lodi Davino Felipe. Salamat sa pa-Gcash mo. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-267 kabanata, sa pagpapatuloy. Maaliwalas ang panahon at tanaw ang buong bayan. Kung saan makikita si Palm Emperor na naglalakad sa gitna ng karamihan, kalmado ang kanyang mga hakbang habang dumadaloy ang mga tao sa paligid niya. Ang maaliwalas na panahon ay lalong nagbigay linaw sa tanawin ng bayan, at walang sino man ang makapaghihinala na ang lalaking tahimik na dumaraan sa kanila ay ang parehong nilalang na yumanig sa Miriam. Napatingin siya sa gilid at may bahagyang pagkainis na sinabi na hanggang kailan mo pa balak magnakaw sa akin sa paghingi mong makipagkita sa isang lugar na tulad nito? Sa isang iglap, isang paa ng isang tao ang sumipa sa bilog na bagay. Lumipad ito at tumama sa paa ni Palm Emperor bago muling tumalbog pabalik, na tila sinusukat ang kanyang reaksyon. Napalinguan si Palm Emperor dito habang sinasabi ng matanda sa kanya na may mananakaw pa ba sa iyo? At ayon sa kwento ito ay si Ilbang, isang impormante mula sa Beggar Clan, na nagtitinda ng libu-libong sikreto at balita sa Miriam. At pagkatapos itinaas nito ang bote ng alak na sinabi pa sa kanya na dahil hinahanap mo ako. Siguradong may nangyari, no? Nakataas ang kilay ni Palm Emperor at nakangusong sinabi dito na ang talas talaga ng pakiramdam mo kahit kailan. Napaturo ito sa kanya at bahagyang napakuba na sinabi na syempre naman. Ilang taon din akong nabuhay gamit ang diskarte ko. Tumuro sa langit na malakas pa nitong sinabi na teka muna, sa halip na dito tayo mag-usap, busugin muna natin ang mga tiyan natin. Kinuha ko na ang kontrol sa bahay tuluyan na ito, kaya sumunod ka lang sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita ang bahay panuluyan. Sa loob nito, makikita ang iba't ibang pagkain at mga tap-ayang alak na maayos na nakahain, puno ng amoy na nakagugutom. Napahawak si Palm Emperor sa kanyang baba at mariing sinabi, "Hayop ka, mukhang balak mo akong ubusan ng pera ngayong araw, ha?" Ngumisi ito sa kanya habang nakalagay ang kamao sa pisngi hawak ang chopstick na nakatingin sa kanyang sinabi na bakit naman ang kuripot ng isang elder ng Justice Alliance. Maging mapagbigay ka naman ng kaunti. Seryosong nakatingin naman sa kanya si Palm Emperor na sumagot na ha-alternasyon sige na nga. Ilabas mo na ang impormasyon. Sinabi sa kanya ni Ilbang habang nakataas ang chopstick na kakaiba ang ihip ng hangin sa Miriam nitong mga nakaraang araw. Masyadong maraming assassin ang nagsisulputan. Naiisip nito ang nakatalukbong na tao na may maskara sa mukha na sinabi pa na at yung assassin na gumagawa ng ingay kamakailan. Masyadong kainahinala. Napahinga naman si Palm Emperor na may nakasalubong na kilay na sinabi sa kanyang isip na mukhang hindi niya alam na ako yun. Hanga rin ako kung paano niya nagawa ang lahat ng to sa level ng utak niya. Nakataas ang isang kilay nito na nakatingin kay Palm Emperor na sinabi niya na ano yan? Ano yang tingin na yan na tila hindi ka naniniwala sa akin? Dagdag pa nito sa kanya na basta, tungkol doon sa nangyari kung saan naubos ang buong Guardian Squad ng Justice Alliance kamakailan. Inilagay ang kanyang kamay sa gilid ng bibig na binulong niya na may 3 pang katulad na kaso sa Beijing. Sabi nila, may isang assassin na pumapatay nang hindi nag-iiwan ng bakas. Lahat ng biktima ay mga miyembro ng royal family. Dagdag pa nito habang makikita ang bagay na ito na tinatawag siyang humanoid, dahil gumagalaw siyang parang manika, walang emosyon o ekspresyon. May gulat sa mukha si Palm Emperor habang naiisip ang mga ito na sinabi sa isip na sila kaya yun. Tumuro pa si Ilbang na sinabi at isa pa. Katotohanan nito na iilang tao lang sa loob ng palasyo ang nakakaalam. Pero ang killer na ito, nakapagtatakang fist arts, ang gamit. Napaseryoso ng mukha si Palm Emperor na napasabi sa kanyang isip na fist arts. At pagkatapos ay inabot na niya ang bayad na inilapag sa lamesa. Sinabi pa sa kanya ni Palm Emperor na kailangan ko pa ng isa pang impormasyon. Tiningnan ni Ilbang ang supot, binuksan ito. At makikita ang kinang nito sa kanyang mukha at saya nito na sinabi pa na oh ho ho,
Heto na, nagkakaintindihan na tayo. Itanong mo lang ang kahit ano. At pagkatapos sinawsaw ni Palm Emperor ang kanyang kamay sa tasa ng tubig. At isinulat niya sa lamesa gamit ang tubig na salitang snake. Seryosong sinabi sa kanya ni Palm Emperor na alamin mo to. May gulat naman sa mukha ni Ilbong na napasabi na ano to. Muli na namang sinabi sa kanya ni Palm Emperor na hindi ko rin alam kaya nga kita pinuntahan eh. Napataas ng daw lang kilay si Ilbong na nakatingin sa kanyang sinabi na ha. Tumayo na si Palm Emperor, lumingon ito at sinabi pa kay Ilbong na aalis na ako. Umorder ako ng lahat ng gusto mo, kaya kumain ka hanggang sa mabusog ka. Sumagot lang sa kanya ito ng ha? Masayang sinabi nito sa kanya na oho, ang posisyon nga naman ang nagdadala sa tao, gaya ng inaasahan sa isang elder ng Justice Alliance. Napakagalante, at ilang sandali pa makikita ang bahay tuluyan sa labas. Habang nakalayo na si Palm Emperor dito ay nakangisi siya habang malakas na sinigaw naman ni Ilbong na hoy. Hayop ka, tumakas ka ba nang hindi nagbabayad? At ilang sandali pa ay sumapit na ang hapon. Kung saan makikita si Palm Emperor na nakaharap sa trangkahan ng isang bahay. Sinasabi sa kwento na dala ang hindi malilimutang pangalan at alaala ni Ling Malong, dumating si Baek Sang-on sa Guangdong. May seryosong mukha siya na napasabi sa kanyang isip na Ling Malong. Kumatok siya sa pintuan, at siya ay naghintay na may magbubukas. Makikita ang saradong trangkahan, at ilang sandali pa ay may nagbukas nito. Isang matanda ang may saklay at tila ang kanyang anak ang lumabas mula sa pintuan na sinabi sa kanya nito na maaari ko bang itanong kung bakit kayo nandito. Sinagot siya ni Palm Emperor na ito ba ang Songmo Merchant Group? Ako ang Palm Emperor, si Baek Sang-on. Napatingin sa kanya ito ng mariin na sinabi na Palm Emperor. Narinig ko na ang pangalan niyo dati. Ako ang pinuno ng Merchant Group. Si Ling Mujian. Tahimik na napatungo ng ulo si Palm Emperor at pagkatapos ay sinabi niya na napunta ako rito para malaman ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Ling Mujian na oo. Dahil lulubog na ang araw, pasok muna kayo sa loob. At pagkatapos makikita ang kanilang bahay. Mula sa loob sinabi sa kanya ni Ling Mujian na salamat sa pagpunta niyo rito. Madalas kayong ikwento ng lolo ko. Sumagot sa kanya si Palm Emperor na ganoon ba? Ang tatay mo ba ay? Sumagot sa kanya si Ling Mujian na oo. Ang tatay ko ay si Ling Malong. Sinabi sa kwento habang makikita siyang mariin na nakatingin dito na pagkarinig sa sagot niya, nang inig ang tingin ni Baek Sang-on. Kahit magkaiba ang hitsura nila, siguradong magkatulad ang dating nila. Dagdag pa sa kwento na makikita ito na nang mamatay si Ling Malong, nalugmok sa matinding pighati ang lolo ni Ling Mujian. Pati si Baek Sang-on, na laging bumibisita, ay itinuring niyang pabigat, kaya pinutol niya ang lahat ng koneksyon, iniwan ang bayan nila. At pumunta dito sa Guangdong. At pagkatapos na patungo ng ulo si Ling Mujian at sinabi sa kanya na matapos pumanaw ni lolo, unti-unting gumuho ang lahat. Makikita ang kanyang may pinsalang paa na sinabi pa nito na kamakailan, may mga walang hiya na dumarating. At nagnanakaw pa sila. May lungkot sa mukha si Palm Emperor na nakatingin sa ibaba na sinabi pa niya na gawa ba ng mga tarantadong yun ang nangyari sa binti mo? Nakapikit na sumagot si Ling Mujian at sinabi na oo. Habang nakikipaglaban sa kanila, napatikom ng mahigpit ng kamao si Palm Emperor na sinabi niya na mag-isa mong pasan ang lahat ng ito, ano? Nanginginig ang buong katawan nito na nakapikit na sinabi na kahit na mahina ako, hindi ko kayang sakuan ang pagpapatuloy sa pamana ng pamilya namin. At ilang sandali pa na makikita ang labas na dumidilim na. At mula dito makikita ang mga walang hiyang mga ito na papalapit sa bahay ni Ling Mujian. Nakangisi ang mga walang hiya. Habang sinasabi ng kalbo na o siya, ano kayang kukunin natin ngayon? At ang mga kasama nito ay malakas na tumatawa. Biglang bumukas ang pintuan ng trangkahan. At makikita ang paa ni Palm Emperor na lumabas. Naglakad siya papalapit sa mga ito na sinabi pa niya sa mga walang hiya na sino ba kayong mga hayop kayo? Makikita ang mata ni Palm Emperor na tumingin ng matalim sa mga ito na sinabi pa ng mga buwisit na walang hiya. Bakit hindi tayo mag-usap? Na makikita ang kanyang mukha na may madilim na mga tingin sa mga ito at ang puwersa sa paligid ay mararamdaman. At dito na po nagtatapos ang ika-267 na kabanata. Ika-268 kabanata,
sa pagpapatuloy. Nakatingin si Palm Emperor nang mariin sa kanila, ramdam ang bigat ng hangin at presyon sa paligid na halos pumutok sa bawat hininga. Sa malakas at malamig na tinig, sinabi niya sa kanila, "Mga hayop kayo, pumunta ba kayo rito nang alam na ang lugar na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng Palm Emperor?" Makikita ang gulat sa mukha ng mga ito habang napasabi ang mga ito na Palm Emperor. Hindi ito maaari, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ramdam ang takot at pagkabigla sa kanilang mga mata. Naglagay ng enerhiya si Palm Emperor sa kanyang palad. At agad na lumuhad ang mga ito sa lupa, nooy halos idikit sa sahig habang sabay-sabay na sumisigaw, "Patawarin mo kami. Nakagawa kami ng mga kasalanang karapat-dapat sa kamatayan." Ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot, pawis na pawis ang noo, at wala ni isa ang naglakas loob na magtaas ng ulo sa harap ng nag-aalab na presensya ni Palm Emperor. At pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, na nababalutan ng enerhiya na tila nagpapabigat sa hangin sa paligid. Kasabay nito, ang tatlo ay biglang umangat sa ere, nababalutan ng kumikislap at umiikot na enerhiya ni Palm Emperor, habang ang ilan sa kanila ay dumadaing sa sakit. Ang isa naman ay napatingala sa kanila, ang mukha pa ng takot at pangamba, ramdam ang bigat at kapangyarihan na bumabalot sa bawat galaw ni Palm Emperor. Makikita ang kamay niya na lalo pang itinaas, habang may halong inis at galit na sinabi ni Palm Emperor. "Anong lakas ng loob ng mga basurang tulad ninyo na magpakita sa lugar na ito?" Kasabay niyon, tila sinakal ng kanyang enerhiya ang kanilang mga katawan. Namimilipit sila sa ere, umuungol sa matinding sakit habang pilit na nagsusumamo, "Pakiusap, patawarin ninyo kami." Ramdam sa paligid ang bigat ng kapangyarihang nagbabanta sa kanilang buhay. May naiinis na mukha si Palm Emperor na sinabi sa mga ito na pagbabayaran ko kayo ng matindi para dyan. At pagkatapos, makikita na mas lalo pang itinaas ni Palm Emperor ang kanyang kamay, ang buong palad ay nababalutan ng kumikislap at umiikot na enerhiya. Ang hangin sa paligid ay nagiging mabigat, ramdam ang presyon at kapangyarihan na halos hindi na matiis ng mga nakapaligid, habang ang aura niya ay nagbabadya ng walang kapantay na galit at determinasyon. At sa sandaling yon, ang tatlong nababalutan ng enerhiya ni Palm Emperor ay biglang umangat sa ere, ang kanilang mga katawan ay napapawi ng liwanag at kislap ng kanyang kapangyarihan. Ang isa sa baba ay napatingala sa kanila, ang mukha puno ng takot at pagkabigla. Nakatutok ang palad ni Palm Emperor sa 3 taong kanyang pinaangat sa ere, ang kanyang mga mata ay seryoso at walang halong pagkakasala. At pagkatapos, itinikom ni Palm Emperor ng mahigpit ang kanyang kamao. Makikita ang mga mukha ng tatlo na pawang baluktot sa matinding sakit, sabay-sabay na napapasigaw habang lalo silang dinidiinan ng enerhiyang bumabalot sa kanilang mga katawan. At ilang sandali pa, makikita ang pagsabog ng dugo sa ere, kasabay ng pag-alo ng enerhiya ni Palm Emperor na tila walang awang nilamon ang kanilang mga katawan. Ang mga dugong tumalsik mula sa kanila ay unti-unting bumagsak sa kasamahan nilang naiwan sa ibaba, na nakatayo lamang na tila natutulala, nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa nasaksihang karahasan, habang ang takot ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. At pagkatapos ay nagsalita si Palm Emperor habang malamig ang kanyang tingin, sabay ibinaba ang kamay na dati nababalutan ng enerhiya. Tumingin siya diretso sa natitirang lalaki at mahinaong sinabi, na may halong babala at pang-uuyam. "Sapat na ang nakita mo, di ba?" Ang bigat ng kanyang tinig ay tila dumurog sa loob ng kausap, na hindi na magawang kumilos, para bang ang mismong hangin sa paligid ay nagbabawal sa kanya na huminga. Seryosong sinabi sa kanya ni Palm Emperor na sinabi niya na sige at sabihin mo sa lahat ng mga hayop na katulad mo. Kung ano ang mangyayari kung tutungtong sila sa lugar na ito. Sumagot ito sa kanya habang imuko sa lupa at sinabi na opo. "Naintindihan ko po." Sinulyapan siya ni Palm Emperor ng masama, ang kanyang mga matay puno ng malamig na pagbabanta, at mariing sinabi, "Lumayas ka na." Sa takot at panghihina, agad na tumalikod ang lalaki at mabilis na tumakbo palayo, paulit-ulit na sumisigaw habang nanginginig ang tinig, "Maraming salamat po. Maraming salamat po." Na para bang ang bawat hakbang ay isang pag-iwas sa tiyak na kamatayan. At pagkatapos ay sumapit na ang umaga. Makikita ang bahay ni Ling Mujian habang may nagsasalita na ang sabi mo ba ay Ling Xiaoming ang pangalan mo? Tumugon ang kausap na oo.
Sinabi pa ni Palm Emperor kay Ling Xiaoming hawak ang espadang kahoy na higit pa sa paggamit ng espada, mas importante kung bakit mo ito ginagamit. Sumagot ito sa kanya na paano niyo po nalaman yan. Nakangiti sa kanya si Palm Emperor habang nakatingin na sinabi na well. Malalaman mo lang yan kapag mayroon ka ng kailangang protektahan. Nakatingin sa kanya ng seryoso si Ling Xiaoming at sinabi na kailangang protektahan. May ngiti sa mukha ni Palm Emperor na sinagot ito na oo. At pagkatapos makikita ang paa ni Palm Emperor na naglalakad, mula sa kanyang likuran, sinasabi ni Ling Mujian na aalis na ba kayo agad? Manatili muna kayo ng ilang araw. Lumingon sa kanila si Palm Emperor at sinabi na hindi na. Kapag nanatili pa ako, baka maghinala ang mga kasamahan mo. Dagdag pa niya na tsaka, nakipag-ugnayan na ako sa Guangdong branch ng Justice Coalition, kaya hinding-hindi natutungtong ang mga Turret-adong yun dito. Ibinaba ni Ling Mujian ang kanyang ulo na nakapikit na sinabi na maraming salamat po. Nakangiti naman sa kanya si Palm Emperor na sinabi niya na hindi. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Sinabi pa niya habang maglalakad na papaalis na huwag mong kakalimutan. Ang tatay mo ay isang mabuting tao. At inangat na ang ulo ni Ling Mujian na seryosong nakatingin sa kanya. Makikita ang damit ni Palm Emperor na sinabi pa na kung ganon. Hanggang sa muli, at pagkatapos makikita ang langit. At pagkatapos sinabi sa kwento na dumating si Baek Sang-on dito matapos mabalitaan na may isang sekta na gumagamit ng ahas bilang simbolo. Pero isang sira-sira at tahimik na guho na lamang ang naiwan. Sinabi pa niya sa isip habang hawak ang librong ito may pamagat na snake. Na lahat ng bakas dito ay naglaho na, wala ni isang bakas ang natira. Biglang isang kunay ang makikita na lumilipat sa hangin papunta sa kanya. Agad namang napansin ni Palm Emperor ito na mabilis na iniwasan niya. Makikita ang kunay na bumaon sa sahig. Mula sa itaas ng sahig isang tao ang makikita sa bubong na sinasabi na Palm Emperor Baek Sang-on. Isipin mong nasundan mo kami hanggang dito. Nakakamangha. Napalingon naman sa kanya si Palm Emperor at sinabi na sino ka. Sa mismong sandaling yon, ang lalaki ay malakas na tumalon mula sa ere at mabilis na bumaba sa harapan niya. At nang makababa na ay nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. At itinutok sa kanya ang espada na nakangising sinabi na ang pangalan ko ay Sahayan. Palm Emperor, naparito ako para pugutin ang ulo mo. Nakatingin naman sa kanya ang Palm Emperor na may naiinis na hindi makapaniwala at sinabi na yan ba ang klase ng bati mo? Ano bang ingay ang gamit ng mga nagpapanggap na assassin ngayon? Pero ang dalas nilang dumating. Mga buwisit, sinabi naman ito sa kanya habang naglagay ng enerhiya sa kanyang espada na anong sinasabi mo. Huwag mo akong itulad sa mga hayop na yun. At winasiwas ni Sahayan ang kanyang espada, nagpalabas ng isang ataking kahawig ng ginamit ni Chon Il-hak, isang rumaragasang enerhiya na humiwa sa hangin habang mabilis na sumugod papunta kay Palm Emperor. Dala ang matinding puwersa na tila handang lamunin ang lahat ng madaanan nito, may bahagyang gulat na sumilay sa mukha ni Palm Emperor nang makita niya ang papalapit na atake, at hindi niya napigil ang mapabulong, ito ay ang swordsmanship ni Chon Il-hak. Ang kanyang mga mata ay napalaki sa pagkabigla, sapagkat malinaw sa kanya na ang galaw na yun ay hindi basta panggagaya, ito'y halos kapareho ng estilo at daloy ng espada ng kanyang nakalaban kanina. Habang nakatingin dito si Palm Emperor nakikita niya si Chon Il-hak sa mga ginagawang pag-atake sa kanya ng mga kasanayan nito. At dito na po nagtatapos ang ika-268 kabanata.